Bakit? Bakit mo ba ako hinila dyan? DDS nga lang ko. Di ba, ang dami-dami ng kaso ng patayan ngayon. Yan ang sabi ng mga DDS eh. Ang dami-dami na. Diyan ka nagkakamali. Bago natin magpatuloy to be boys and girls, follow nyo na ako B at share nyo na to, di ba? Para matawa-tawa naman yung mga ibang DDS na hindi nagre-research at puro kuda ng kuda, pero wala namang talagang alam because they don't resort to reliable sources. They keep on scrolling, and then once they see something that is posted by Harry Roque, Maharlika, doon na sila mag-focus B without scrutinizing, without checking, without deep thinking. Pagod na ako. Ito galing to kay Chis Escudero. Manood ka. Sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBR mo. So, Yung crime index. ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Eh kung wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. So yung Hindi dito binilang yung buong termino ha. As in, parang 2 years lang yung pinagbasehan. Pero ngayon, simula nung naupo si PBBM hanggang 2024, last year, yung basis na ito, kung ilan yung crime rate. unang 2 taon lang. Tandaan nyo, sinimula ng war on drugs of 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum? Nung double barrel? July? Pakinggan nyo masyado ha. 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. 196,518. Tama ba? Ulitin natin para malinaw. 2018, 196,518. 196,518. Yun yung kay Digong for 2 years kasi hindi nga sinama yung buong 6 years kasi nga pandemic. 2 years lang yung basis. 2 years pa lang yung basis. Inuulit-ulit ko kasi yung DDS, malabo makaintindi yung DDS eh. Inuulit-ulit ko again, pinagbabasehan po, 2 years lang. 2 years lang kasama ng EJK. At ang pagkakaiba, mga pulis pa yung pumapatay as instructed, of course, by Bato, as instructed by Digong, di ba? Yun na yun ha. Kahit dito, may statement dito si Chis Escudero about EJK. Just let's focus first on the numbers. Para lang malaman nyo na grabe yung hinain nyo ngayon na dapat, anong gusto nyo, masisiro out yung crime? Ang daming DDS na gumagawa ng crimes. Kayo lang din naman. I swear. Again, ito na ha. Pakinggan yung focus. DDS focus. 118. July 1, 2022 to April 21, 2024. 71,544. Okay. 71,544. Ulitin natin once more. 71,544. 196,000 kay Digong, 196,000 versus 71,000. Ngayon, may mga na-highlight lang ng balita ngayon na may mga crimes which I really don't wish to happen in the future na may mangyari pang ganyan. Akala nyo kahit ibawas natin yung 30k na EJK victims, still ang dami pa ring krimen noon. Mas marami yung krimen noon, di ba? Puro EJK nga eh. Di ba? Di ba? So ngayon, sisisin nyo yung government natin na ang dami na naman patayin kasi wala na si Digong. Tapos may tendency pa na mas madami dapat nga yung ngayon, yung mga naging addict, di ba? Kasi ang rason nila, kasi yung panahon ni Digong, yun yung start ng marami ng mga pinupuksa. Kaya ang daming napuksa. Mga inosente nga yung namamatay doon. Diyos ko naman. Dito mga crimes na talaga. It is crime. Hindi naman natin kasi nga ang daming DDS. May mga sabihin pa dito si Chis Escudero. Makinig kayo ha. Buksan ng utak. Ito na.
Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18, ng 60%, halos triple. Triple. Maraming patayan nga, sir. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Extrajudicial killing nga eh, sa crime. Oh, ano? Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. Ano yun? So, Ang tanong, yun bang kada pinatay doon, nagawa ng kaya nga extrajudicial killing, nagawan ba yun ng proseso? Nang gayang ginagawa nyo kay Digong, yun sa pahiring ni Amy? Isa-isa bang ginawa nun? Wala, takot lahat because that was under Duterte's administration. Ngayon, compare it what is happening now. Kapal ng mukha nyo ah. Ano meron pa? they're claiming daw na mas safe no, na nakakapaglakad daw kahit anong oras. So, mas mataas yung crime nung time ni Dami ng patayan. Yun ang sinabit sa amin. Pinacheck ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yun. Dahil kasama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yung alangan namang hindi mo bilangin yun. Diba? mas tahimik ng panahon ni Maraming pinatahimik. Hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan sumusunod sa datos at statistics na sinubmit sa amin ng mga panahong yon ng sarili din niyang administrasyon, ng sarili niyang DILG noon at ng kasalukuyang DILG. Ano masabi nyo? Oh, ngayon kayo, face me. Data pa lang B ang nagsasabi. 'Di ba? Hindi pa nga sinali daw yung sa pandemic na part eh. Ano lang pinagbasehan diyan? I think hindi sinali yung mga namatay sa pandemic because that was not a crime. Crime yung pinag-uusapan, Nakita nyo naman yung brackets, 'di ba? 'Di ba? Kapal ng mukha nyo. 'Di ba? Nakakaano kayo eh, nakakapikon kayo eh. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK Kapal. at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBR mo. So Yung crime index. ang May mga crime index dumadagdag tingnan na yun namin ngayon, ay, pero hindi mula yan- 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 20. Same bracket pa lang yan. No, alamang may mga nadagdag na yan ngayon pero hindi aabot ng kahit matapos yung termino ni PBBM hindi inaabot ng 196,000 B. 'Di ba? O hindi kayo dinaya diyan kasi nga hindi kasali yung mga namatay during pandemic. Ang dami din noon. Oh, 'di ba? Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Sabi-sabihan nyo pa talaga yung administrasyon na dahil nga ang hina daw ng pulisya, ng National Police. Tapos ang daming mga namamatay, ang daming mga gumagawa ng krimen. Diyos ko, malamang dito, ang daming DDS. Kayo lang naman laging negatibo. Kiss me. Diba? Kayong mga gumagawa ng krimen, kayong mabilis mapipikon, kayong mabibilis na sasabihin, ikaw nga mabilis mapikon. Diyos ko, it's a character. Ganun lang yan, B. Hindi naman kayo nag-iisip-isip. Mga DDS na to. Oh, tingnan mo si Maharlika, pikon na pikon ka girl. Yung mga DDS, so grabe naman sila makamura-mura. At yung mga vlogger na nakikita nyo na nagbumura na din na mga pro-government because minumura-mura na din sila at minumura yung administrasyon. Pero hindi sila yung nag-start ng gulo. Diba? They are doing their defense para maitama yung mga mindset ng mga propeta nyo, Panginoon, yung anghel nyo. Diba anghel nyo si Kibuloy? Propeta si Maharlika, magkapatid sa si Roque. Oh, anghel nyo si Kibuloy, Panginoon nyo si Duterte. Parang si Sara Duterte sa Virgin Mary. Virgin Sara. Virgin pa siya sa paggawa ng kabutihan. Puro kasamaan kasi. Imedora talaga, lola mo. Oh, opinion lang yan, magalit ka na naman, babe. Umayos ka kasi ng pamamahala mo. Support the government. Huwag mong guluhin. Diba? Tago!